na ibang garabi, kapsat, maya pa panapon, kare kapatad, po sa Pangasinan yata, Santos sa labi, kanya. Yun lang po aking alam sa Pangasinan. So, tulad po ng unang awit po natin, sweet, how sweet it will be. Pagdating po ng ating Panginoon. Alam po niyo ang karanasan ng isang libutan. Pag nababalita na malapit na dumating ang Panginoon, ay natatakot. Naalala ko po noong 2000. Sabi nila, yung na nga pong katapusan ng sanlibutan, dami natakot. Baka nang mawawala ang kailang deposito sa bangko kanya dahil magiging 2,000. Hindi naman. Pero ito po sa atin, sweet, sweet it will be when it comes again. Yun na po yung ating inihintay. Ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay ang pagpapatuloy po ng ikalawang bahagi ng ika-33 kapitulo ng aklat ni Isaiah chapter 33. Magsimula tayo sa verse 17 to verse 24. Ang ating pong nakikita, ang ating pong pinag-aralan kagabi ay yung unang bahagi. Ito po isang pagpapakilala na yung Assyria na siya ginamit ng Diyos para kanyang parusahan ang bansang Israel ay ito rin po yung kanyang parusahan pagkatapos na magampanan ng kanyang layunin na siya po ang magiging pamalo ng kanyang galit kanya at tungkod ng kanyang poot. In other words, ito yung gagamitin niyang kaharian upang kanyang parusahan ng kanyang bayan. Ito po isang mabaksik na kaharian at ito'y mananakop. Kaya ang daming kaharian ng sinakop ng Assyria at kasama na po ang kaharian ng Egypto. Naalala po natin sa ating pag-aaral, ang bansang Judah ay nagpadala ng kanyang mga ambassadors, nagdala-dala mga mahalagang mga kayamanan na galing po sa Jerusalem para magpatulong sa Egypto. Nasabi po ng Panginoon ay walang pakinabang dahil later on makikita natin na ang Egypto ay nasakop din ng Assyria. So paano ka magpapatulong sa isang bansang hindi madepensa ng kanyang sarili? Kaya walang pakinabang kanya. So yun po isang kasalanan ng bayan ng Diyos na sila po hindi nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sila nagtiwala sa kapangyarihan ng tao. Dito pinakikita ng unang bahagi ng ating pag-aaral sa Isaiah chapter 33 ng Diyos lamang makapangyarihan. Na kahit yung mga bansang kanyang ginamit, tulad po ng Syria, na siya po yung mangwawasak, plunderer, kanyang mangwawasak, siya rin ay wawasakin ng Diyos. Yung po sa chapter 33 verse 1, maliwanag po yun na yung mangwawasak, siya po ang wawasakin ng Diyos. So, ibig sabihin na makikita natin kahit ito'y ginagamit ng Diyos. Dahil itong mga bansang ito ay hindi naman po sila sumasamba sa Diyos. Sila rin po yung parusahan ng Diyos. In other words. So, ibig sabihin, nasa kamay pa rin ng Diyos ang kapangyarihan. Wala sa mga bansa. Gano'n bang makapangyarihan? Kahit na mga makapangyarihan bansa sa mundo, walang hindi dadaig sa kapangyarihan ng Diyos. Review lang po natin ating pinag-aralan. Dito po sa 33 verse 1, kahabag-habag ka ng mga wawasak. Ikaw na hindi nawasak, ikaw na taksil, na hindi ginawan ng kataksilan ng sinaman, kapag ka ikaw tumigil sa pagwasak, ikaw ay wawasakin. At kapag ka iyong winakasan ang paggawa ng kataksilan, ikaw ay gagawan ng kataksilan. Ito makikita kataksilan ng Assyria sapagkat nagpadala na po si Hezekiah ng ginto at pilak kay Sennacherib para wag nang atakihin ng Judah, pero inatake pa rin ni Sennacherib ang kanyang kaharian. So, ang kataksilan na ito ni Sennacherib ay
na bayaran din ng kataksilan. Bakit? Pinatay siya ng kanyang sarili mga anak at isa sa kanyang mga anak ang pumalit sa kanya bilang hari sa Nineveh. So yun po makita natin. Hindi, kaya mag-ingat po tayo sa ating iniisip. Maaaring sabihin natin ang ako, yung kalagay ko ngayon ay maayos. Oo, totoo yun. Pero ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Dito po sa 2 and 6, yung po mga winasak. Eh, siyempre, yan ang Judah at Jerusalem. Sila po ay humingi ng tulong sa Panginoon sa kanilang kaligtasan at sila niligtas ng Panginoon. Ito po ay isang kamakamahang pagliligtas sapagkat sa loob ng isang gabi, 185,000 ang pinatay ng Diyos sa ukbo ni Sennacherib. Kaya Sennacherib ay bumalik sa Nineveh sapagkat sa isang himala, pinatay ng Diyos ang mga ukbo ni Sennacherib. At totoo na sila ay sinunong sapagkat yan ang pinakamabilis na paraan ng, siyempre, mga bangkay po yun. So, inilibing mo yung 185,000, hindi ka lang ka matatapos, sinunog na lang. Yun yung makikita natin. Pero, bago siya nililigtas ng Panginoon, siyempre ang eventual na kaligtasan ay sa panahon ng ating Panginoon. Pero kahit sa panahon na siya nililigtas ng Panginoon at may natirang mga labi, ganyan. Pero bago po yung pagliligtas na yun ay yung kalungkulos nito sa kalagayan ng lupain. At ito'y desolate, walang laman, ito'y nasira. Kaya ang Diyos kanya ay unat ko ang aking mga kamay kanya. Ako'y babahon kanya. At yun po, pinagiganti niya ang kanyang bayan. At sinira niya ang Syria. Ngayon, kung ikaw ay sa Israel at kasama ka sa mga corrupt na masasama, na hindi nagtitiwala sa Diyos kundi sa mga tao, at nakita mong ginawa ng Diyos laban sa Syria, hindi matatakot ka dahil nakita mo ang katunayan ng kapangyarihan ng Diyos. Alam po niyo, sa ating kasalukuyang sitwasyon na kukumpara natin ay Iglesia ng Panginoon sa mga denominasyon, wala tayong pag-asa. Mga pinag-uusapan dito ay ang kapangyarihan ng mga tao. Wala tayong influence sa mga tao dahil kahit kakaunti lamang. Pero di na nila tayo magagapi sapagkat nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa parang physical, sapagkat ang digmaan po sa panahon natin, hindi naman digmaan physical eh. Ito'y digmaan spiritual. Ang ating digmaan is digmaan spiritual. Hindi nila tayo magagapi. Bakit? Nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi nila tayo magagapi. Walang makakatalo sa katotohanan. So kung tayo po ay nasa panig ng katotohanan, wala tayong dapat ikatakot sapagkat ang Diyos ay kapanalig natin. Sabi nga po ni Pablo, kung ang Diyos ay para sa atin, sinong lalaban sa atin? Sino makatatag na makadadaig sa atin? Wala, sapagkat walang sino mga na makadadaig sa katotohanan sa kamay ng isang tapat na tagapangaral. Walang mananalo doon. Sapagkat taglay nito ang kapangyarihan ng Diyos. Alam mo, ang karunungan ng tao ay hindi dadaig sa karunungan ng Diyos. Dito nakita natin dito sa Old Testament. Ano mang kapangyarihan ng tao, ano mang kapangyarihan ng isang bansa, ay hindi dadaig sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng Diyos. Dahil hindi pa nangyari ito. Ganda, huwag tayo malito. Ito po isang hula. It's a prophecy. So hindi pa nangyari ito. Pinakikita pa lang ng Panginoon sa bansang Israel ang mangyayari sa Assyria na gagamitin niya bilang pagiganti laban sa kaharian ng Israel. Ephraim, 10 tribes, Northern Kingdom. At kung malalaman ito ng Judah, kung ano mangyayari sa Syria, sila ay magkakaroon ng karunungan na galing sa Diyos. Pero unfortunately, hindi rin. Sila rin po ay dumaan sa dinaanan ng kailang mga kapatid, ang Northern Kingdom. Ginawa rin nilang pagkakamali ng kailang mga kapatid, the Northern Kingdom. Kaya eventually, sila rin po ay pinarusahan ng Diyos at nila bilang bihag sa Babylon. Hindi nagtagumpay Sennacherib dahil nga po doon sa ginawa ng Panginoon sa siyang gabi, pinatay niya ako ng mga hindi Sennacherib. Eh, di Sennacherib ang
ang nagkaroon ng pagkakataon na sumakop sa Jerusalem, kundi ang Shinabakadnezar, ang kaharian ng Babylon. So tayo po pumunta na sa ating kasalukuyang pag-aaral. Ito po ay mula sa ika-12 hanggang po sa ika-24. Verse 17 to verse 24. Ang tema po ng bahaging ito ng Isaiah chapter 33 verses 17 to verse 24, Jerusalem to be a quiet home made secure by the Lord. Kaya tandaan po natin yung Jerusalem na sa panahon na yun, hindi siya secure dahil siya sinasakop ng mga noong unang-una attempt by Assyria and then successfully sinakop siya ng Babylon. So dito, ito ang makikita natin. Sa unang bahagi, dito po sa 17 versikulo, makikita ng iyong mga mata ang hari sa kanyang kagandahan. Matatanaw nila ang lupaing nasa malayong lugar. Makikita po natin, ito po ay kagandahan kanya. Usually, ito ginagamit sa babae. Pero sa pagkakataon na ito ginagamit sa Diyos. Thine eyes shall see the King in his beauty. They shall behold a land that reacheth afar. Makikita ng iyong mga mata ang hari sa kanyang kagandahan. Matatanaw nilang lupaing nasa malayong lugar. May binanggit po ritong makikita ang hari sa kanyang kagandahan. Ano yung? Sino yung hari na yon? Sino ang tinutukoy na hari? Ang unang pagpananaw, ang Jehovah, sapagkat siya'y hari. Siya po ay judge, lawgiver, at isang hari. Nakita natin. Yung nga po sa chapter 33 verse 2, kagabi, binanggit po natin yan. O ito ba si King Hezekiah? Sapagkat di nagtagumpay ang Assyria, laban kay Haring Hezekiah, siya ba yung kaharian na matatanaw sa kanyang kagandahan? O ito ang ating Panginoon, the Messiah? Pwede nating isa-isahin para makita natin. Ang Jerusalem, sabi rito, ay isang capital o pangunahing syudad ng isang lupain na sinasakop ang buong sanglibutan. Kaya sabi po rito, they shall behold a land that reacheth afar. Ang Palestine, ang Kanaan, ay hindi ganon. Ito'y maliit na lugar lamang. Napakaliit lang po niya. Malaki pang Pilipinas. At ang Jerusalem daw ay napakaliit na sa isang, hindi ka pa aabutin ng isang araw at maikutan mo ng buong syudad. Pero ito po isang malaking bansa. A land that reacheth afar. Matatanam nilang lupain nasa malayong lugar. Kaya ito maluwag. Buong sanglibutan. Pangalawa, ito po ay tahimik, ay quiet home and inviolable. Hindi siya masasakop kanya. Yung sabi po sa verse 20 na mababasa natin mamaya kanya. Narito ang Sion na lungsod ng ating takdang kapistahan. Makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik na tahanan, isang toldo na di makilos, na ang tulos ay hindi mabubulot kailanman. So ito po ay isang tahimik na tahanan na di mo ito magagapi kanya. Ito po, ang Diyos, ang magiging hari dito kanya. Kumpara ko sinasabi sa 19 verse 15, wala kami ibang hari kundi si Sisa. Hindi taong hari dito, itang Diyos sa siyang hari. Ika-4, ang Jerusalem ay nasa lupain dito na maraming malalapad na tubig, ilog, at daanan ng tubig sa verse 21. Ang Jerusalem dito ay hindi masasakop sa verse 20, pero ang literal na Israel ay naging alipin sa 70 taon. At ang Jerusalem ay nasakop kanya. Pero itong Jerusalem dito ay isang Jerusalem na hindi masasakop, tulad ng binabasa natin sa verse 20. At ang mga mamamayan ng Sion na ito ay patatawarin sa kanilang mga pagkakasala. Dito po sa verse 24, basahin natin. At walang mamamayan na magsasabi, ako'y may karamdaman. Ang bayang tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang kasalanan. Kung ito po ang physical na Jerusalem,
ay isailan ng Old Testament ay walang kapatawan ng mga kasalanan. Ito po ay tumutukoy sa hari, sa bagong kaharian, ang ating Panginoon, the Messiah. Yan ang makikita nilang hari sa kanyang kagandahan. Sa verse 17, ito po isang hari na nag-ahari. Siya isang buong mundong kaharian. A worldwide domain. A worldwide kingdom. Ganyan. Hindi lamang sa isang bahagi ng lupa, katulad po ng Jerusalem at Judah. Sa verse 17, ito po ay isang malawak na pandaigdigang kaharian. Dito po sa Matthew chapter 19 verse 28. So Jesus said to them, assuredly I say to you that in the regeneration when the Son of Man sits on the throne of his glory, you will follow me, will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. At dito makikita natin sa Matthew chapter 28 verse 18, ito po ay isang malawakang kaharian. Ito ay isang malawakang spiritual na kaharian at ang Panginoon, siya po ay hari na namumuno sa lahat ng mga bagay. Sa Matthew chapter 20 verse 18, at ang lahat ng autoridad ay binigay na sa akin sa langit at sa ibabaw ng lupa. So siya po ay isang hari. Ito'y tumutukoy sa ating Panginoon. Siya ay hari sa isang spiritual na kaharian. Dito po sa Isaiah chapter 33 verse 21. Ito rin siya bahagi ng ating pag-aaralan. Tingnan po lahat sa ating wika. Kung doon ang kamahalan ng Panginoon ay maglalagay para sa atin isang dako ng maluluwang na ilog at batis na hindi daraanan ng mga daong na may magaod o daraanan man ng malalaking sasakyang dagat. But there the majestic Lord will be for us a place of broad rivers and streams in which no galley with oars will sail, nor majestic ships pass by. Ang galleys or ships ay ito po ay barko ng tigmaan. Kaya wala nang dadaan doon na gano'n, ganyan. Tandaan po natin doon sa Isaiah chapter 2, natin pong maalaala. Meron pong isang larawan doon na pinakita sa atin. Pagka'y tinatagpo ang kaharian ng iglesia ng ating Panginoon. Tignan po ninyo. Sa isang pisikal na kaharian, tulad ng Israel, sila ay gumagamit ng mga gamit pandigma. Siyempre, kailangan nilang depensa ng kailang kaharian. Pero doon po sa bahay na itatatag sa taluktong ng mga bundok kanya. Ito po ang ating mababasa, verse 4 ng Isaiah chapter 2. Kaya nga hatulan ng mga bansa at magpapasya para sa maraming tao at kailang pupukpukin ng kailang mga tabak upang maging mga sutsod at ang kailang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o matututo pa man ang pakikipagtigma. Alam po nyo, hindi totoo yan. Dahil ngayon, meron parang tigmaan ng mga bansa. Kaya nabalitaan natin, nagkakagirian ng India at China sa kailang boundary sa Himalayas. Hindi doon pa rin. Ibig sabihin, hindi ito tinutukoy ng Panginoon. Ito, kasabi niya, they shall beat their swords into plowshares. Ang kaharian na ito, hindi kaharian ng physical na pakikipagdigma. And their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. Ito po ay yung mga kakibat sa kaharian ng Diyos. Hindi sila gagamit ng physical na digmaan sapagkat dito physical na kaharian. So wala nang physical na digmaan, wala nang physical na pag-aaway. So in that sense, ang iglesia ay isang mapayapang kaharian. Ng isang physical na digmaan ay hindi kanyang palatuntunan. Hindi pwede yan sa isang spiritual na kaharian. Sapagkat ang spiritual na kaharian, hindi physical na digmaan, kundi physical digmaan sa mga kaisipan. Kaya nga ito po ay isang mapayapang kaharian. Yung physical na kaharian, hindi natin maiwasan ng digmaan. Kasi kailangan mong ipagtanggol ang iyong teritoryo laban sa mga kaaway. Para hindi kayo nasakupin, hindi kayo napatayin.
Pero ito tumutukoy sa kaharian ng ating Panginoon. At hindi po ito isang physical na kaharian. Sabi nga po ng Panginoon kay Pontius Pilate, ang kaharian ko hindi sa lupa. Sapagkat kunti sa lupa, tatawagin ko aking makbo at kanila ako pinagtatanggol kanya. Pero ang kanyang kaharian ay hindi physical na kaharian. Kaya yun po description makikita natin. Sabi rito, your heart will meditate on terror where is described. Where is he who weighs? Where is he who counts the towers? Sa Tagalog. Sana sa Tagalog. Okay. Ito po sa Tagalog. Ito ang ating mababasa. Gugunitain kanya ng iyong isipan, gugunitain ng iyong isipan ng kakilabutan. Nasaan siya na eskriba? Nasaan siya na tumitimbang? Nasaan siya na bumibilang ng mga buong? Alam nyo, ito po sabi po ni Kaufman na isang kapatid na sumulat ng isang commentary sa Isaiah. He that counted refers to the clerk who marked off the 300 talents of silver and 30 talents of gold on the tally sheets when Hezekiah's ambassadors delivered all of that tribute to the servants of Sennacherib. Para hindi na nga po sila atakihin ni Sennacherib. Pagkatapos, the one who weighed the tribute was the one who weighed the silver and gold. And the one who counted the towers was the chief engineer who surveyed the walls and towers of Jerusalem as preliminary to their assault on the city, which they confidently expected to begin immediately. So ito po yung tatlo yun. Where is the one who counts the towers? Ito po yung nagsusurvey sa kapaligiran, sa mataas na tower para tignan kung ano ang kalagayan ng Jerusalem bilang pag-aanda sa kanilang paglusob sa Jerusalem. So sa ito makikita natin, sila'y makikilabot kanya, saan yung scriba kanya, yun ang clerk na tinatakan po niya yung 300 talents of silver, 30 talents of gold na pinadala po sa kay Sennacherib kanya. So verse 19, hindi mo makikita ang bagsik na bayan, ang bayan na may malabong pananalita na hindi mo maunawaan, na utang sa wika na hindi mo maintindihan. Ito po, tandaan po natin sa Isaiah chapter 28 verse 11. Ito po isang larawan ng mga tao sasakop sa Israel. Ito na po ay bayan na hindi nila naintindihan ang salita. Nay, but by men of strange lips and with another tongue will he speak to these people. Ito yung mga Syrians kanya. Sila po ang mabagsik na mga tao na ang kailang pananalita hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan dahil iba ang kailang wika. Ito ang sumakop sa kanila. Hindi na ito mangyayari. You will not see our first people. Pagdating po ng Panginoon, sapagkat yan ang nakita nilang kagandahan ng hari, kaya sa panahon ng espiritual na kaharian ng Panginoon. Hindi mo makikita isang mabagsik na bayan na ibang pananalita na sasakop sa iglesia ng ating Panginoon. O sa bagong bayan ng Panginoon. So hindi na ito mangyayari muli sa bayan ng Diyos. Hindi ito tumutukoy sa physical na Israel, kundi sa spiritual na Israel. Katulad po ng ating tinalakay doon sa 17 talata. This will no longer happen to God's people. Wala nang isang bayan na hindi mo naintindihan ang pananalita na nga-atake sa iyo kanya. Yung makikita natin. Dito po sa verse 20 kanya. Tinitin lang wala pong ano. Expect sa mga sa verse 20, naritong Sion na lungsod ng ating takdang kapistahan. Makikita ng inyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik tahanan, isang todo hindi makikilos, ng mga tulos ay hindi mabubunot kailanman, o mapapatid man ang alinman sa mga tali niyo. So hindi po ito ang
Hindi po ito ang physical na Jerusalem na tinutukoy sapagkat yun ay nasakop. Yun ay walang katahimikan sapagkat ito'y sinasakop ng mga bansa. Noong unang Assyria, pagkatapos ng Babylonia. Pero dito po sa verse 20 kanya, ito ay isang tahimik. Ito ay isang tahimik na tahanan kanya. Isang tolda na di makikilos, na mga tulos ay hindi mabubulot kailanman o mapapatid man ng alinman sa mga talin yon. Doon po sa aklat ng Galatia, hindi pa nagkakamali sa chapter 4, may dalawang Jerusalem doon. Ang Jerusalem sa baba at ang Jerusalem sa langit. Yung Jerusalem sa baba, yun ang physical na Jerusalem. Yung po ay nasasakop. Yung po ay walang katahimikan, lalo na doon sa panahon na sinasakop sila ng ibang mga bansa. So, hindi ito tumutukoy sa physical na Jerusalem, kundi sa spiritual na Jerusalem na nasa bundok ng Sion, na ito ang iglesia ng ating Panginoon, ang bagong bayan ng Diyos. So, hindi ito literal na physical na Jerusalem. Sa verse 21, kung doon ang kamahalan ng Panginoon ay maglalagay para sa atin isang dako ng maluluwang na ilog na batis na hindi daraan ng mga daong na may gaod o daraan naman ng malalaking sasakyan dagat. Ito nga po ito po tumutukoy sa mga galleys o mga barkong pandigmangan niya. So itong bagong Jerusalem, hindi ito dadaanan ng mga barkong pandigma. In other words, walang physical ng digmaan doon. Pero may digmaan. Pero hindi physical ng digmaan. Ito po interestingly po sa Ephesians chapter 6. Mababa, medyo umuulan lang po mga puti. Ang problema sa ating mga bubungan, gawa ng yero. So, pag umulan, maingay. Alam po yung sa ibang bansa, kaya ng bubungan, gawa ng kahoy na pinahiran ng asfalto para maging waterproof. Kahit umulan, di mo marinig. Pero sa atin, ay ganun talaga. Dito po, tignan, digmaan po sa kaharian ng Panginoon ay hindi physical na digmaan. Dito po, makikita natin ang ating panglaban at ang ating pagtanggol ay spiritual na mga bagay. Ito ang salita ng Diyos, ang ating pananampalataya. Sa verse 11 ng Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having girded your waist with truth. Siyempre, meron pong meron belt ang sundalo, at ang belt po natin ay katotohanan. Having put on the breastplate of righteousness. Ang breastplate ay pagtatanggol. Anong pagtatanggol mo? Katwiran kanya. Having the shod your feet, yung ating pangyapak, with the preparation of the gospel of peace. Ito po ay pangyapak na may pangalan ng Ebanghelyo kanya. Above all, taking the shield of faith, which is able to quench all the fiery darts of the wicked, yung pong shield, para maproteksyon tayo sa namang panlaban sa atin ng masama kanya. And verse 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ang ating warfare is not physical warfare, but it is spiritual warfare, na sinasabi sa atin. Kaya, hindi dadaan ang kanya ng mga daon na may gaon o daraan na malalaking sasakyan dagat. Ito'y tumutukoy sa mga digmaang barkong pandigma. Sa verse 22, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, He will save us. The Lord is our judge. Ang pangitan natin ng Diyos ay isa rin po ay judge, lawgiver, at ruler sa panahon po ni Isaiah. At ang ating Panginoon, ganito rin siya ngayon. Sa kasalukuyang Jerusalem,
na walang iba kundi iglesia. Siya rin po isang John's. Sa John chapter 5, verse 22, basahin natin. John chapter 5, ito pong ating mababasa, verse 22. Basahin po natin. Siya po ang ating tagahatol. He is our judge. Ito po ang ating mababasa. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. So ang ating Panginoon ang Diyos. At the same time, siya yung hari. Revelation 17 verse 14 is the Lord of Lords and Kings of Kings. Siya ang ating magiging tagapagligtas. Kaya ang ating Panginoon. Kaya pinangalanan po siya ng Jesus because he is the Savior of His people. So ito tumutukoy sa isang kahari, hindi sa panahon ni Isaiah, kundi sa pagdating ng ating Panginoon. Ang iyong mga tali ay nakalag. Hindi nila mahawakan ang patungan ng kailang palo. Hindi nila mabuka ang kailang layag. At ang biktima at sagalang samsam ay babahaginin kahit ang pilay ay kukuha ng nasila. Their tacklings are loosed. They could not strengthen the foot of their mast. They could not spread the sail. Then was the prey of a great spoil divided. The lame took the prey. Sino yung die? Die tacklings are loose. Yan ang bayan ng Diyos. Sabi niya, ang iyong pantali ay nakalag. Yan ang bayan ng Diyos. They could not strengthen the foot of their mast. Sabi sa Tagalog, hindi nila mahawakan ng patungan ng kailang palo. So, sabi, kung hindi mo mahawakan ng patungan ng palo, paano papalo? So, sila po ay nawalan ng lakas. So, yun ang pong Assyria nung siya natulan. And the lame took the prey. Judah took the spoils after the defeat of Assyria, city not destroyed. Dahil pinatay ng Diyos ang mga okbo ng bansang Assyria. So, yung mga samsam digmaan ay nakuha kaya ng Judah, hindi siya nasira. Hindi nagtagumpay ang Sennacherib sa kailang layunin na sirain niya at sakupin ang bayan ng Jerusalem. Magsilang po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. At sa pinakauhuling talata, and the inhabitant will not say, I am sick. The people who dwell in it will be forgiven their iniquity. I am not sick, not in the physical sense. I am not sick of sin. Sapagkat ang mga naninirahan sa spiritual na karay na ito ay patatawarin sa kanilang pagkakasala. So hindi ito tumutukoy sa physical Jerusalem. Sapagkat sa ilalim ng kausan ni Moses, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Pero dito, ang mga mamamayan ay patatawarin sa kanilang mga pagkakasala. In other words, ito ang iglesia ng ating Panginoon. So yun po ang ating pag-aaral. Nagsilang po. Ito po ang pagdating ng ating Panginoon. Napansin po nyo, palundag-lundag ang pag-aaral dito. May ato lang Panginoon, tapos babangkitin ng Panginoon, tapos babangkitin yung kawatulan, tapos babangkitin naman ng ating Panginoon. In other words, ang tunay na pag-asa ay ang ating Panginoon. Tunay na ang bansang Israel ay naligtas mula sa lubusang pagkasira sa Syria, pero sila may sakit pa rin. Sakit nila ay sila mga makasalanan. Pero dito po sabi niya, the inhabitant will not say, I am sick. Ako'y may sakit, wala magsasabi ng gano'n. Sapagkat ang mga tao doon sa spiritual na karya ng ating Panginoon ay pinatawad na sa kanilang mga pagkakasala. Para walang comment, wala nang tanong, Rafael Ortiz present, Edwin Delpino Villamayom, maulang gabi po sa inyo. Kennedy P. Ligambol, good evening po sa lahat. John Bautista is listening now and willing to learn, dinagdagan niya. J.L.S. Cabal, present po. Yung iba po nating mga kasama, maaaring hindi lang po sila nagko-comment, pero andyan dyan lang at nakikinig. Wala lang po ba tayo mga comment para ito ata pinaka-mabilis natin tatapos. Wala po tayo mga tanong, mga comment.
Bukas po ang ating pag-aaralan ay tungkol po sa uh, chapter 34. So, kung chapter 34 na ito, mga kapatid, ay hinggil po sa kahatulan ng mga bansa at ni Edom. Kasi pagkikita nyo ang pattern dito. Kahatulan, kaligtasan. Kahatulan, kaligtasan. So, palaging binabanggit ng ating Panginoon. Siya ang pinakasentro ng hula na ito. Hindi lamang na inodyo ka ni Isaiah na magsisi ang mga tao sa kanilang partikular na kasalanan sa panahon na yun, kundi rin sa pagtingin sa pagdating ng ating Panginoon na yan ang tunay na kaligtasan. Wala po tayo mga tanong, walang comment. Sige po, mga kapatid. Your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty sod and to become the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Your gift of love they crucified, they laughed and scorned him as he died. The humble king they named a fraud, and sacrificed the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in his precious blood, till I am just the Lamb of God. Yan po siya ang kordero ng Diyos. Nag-aalis ng mga kasalanan ng isang lipunan. Binasama rin lang po sa ating buwaklat po ng Isaiah. Makakatulong po sa atin. Ang unang bahagi po nito ay from chapters 1 to chapters 39. Ito po yung panahon ng ni Sennacherib, Assyrian, o Tiglath-Pileser, tapos si Sennacherib, Conflict and Victory, chapters 1 to 39. At dito po sa unang bahagi, chapters 1 to 12, ito yung mga hula patungkol po sa Judah at Jerusalem. At nakatapos po sa chapters 13 to 27, ito yung mga hula tungkol sa mga bansa. Chapters 28 to 35, the source of true deliverance, ang pinanggagaling ng tunay na kaligtasan. Tapos letter D po, ito yung may parehong-pareho sa aklat sa Pangalang Hari, historical interlude. Hindi ito hula, hindi ito sa Isaiah, na sinikit sa aklat ni Isaiah, sa chapters 36 to 39. Nakatapos ang pangalang bahagi, the Babylonian period. Ito yung pag-asa sa panahon ng kapigatihan. Hope for troubled time, 40 to 66. Tapos ang unang bahagi noon, the one true God versus idols. Ito po isang chapters 40 to 40. Dito po na ang Panginoon, Diyos, ay kinukumpara niya ang kanyang sarili sa mga idols.
Sinasabi niya, ito yung magagawa ko. Magagawa ba yan ng inyong mga idolo kanya? So ito po isang rebuke sa kanyang bayan na sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Pangalawa, dito po 49 to verse 50, chapters 49 to 53, ito po ang hula tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Salvation to the suffering servant. At letter C, yung panguli, the future glory for God's people. Especially po maganda masahin yung huling kapitulo na makita mo kanyang lobo ay makasama ng isang batang tupa. Saan mo makikita yun? Dito hindi pwede yan sapagkat ang lobo ay lobo. Talagang papatayin niya yung tupa. Kainin niya yun. Yun ang kanyang tropa pagkain. Pero doon hindi niya kakainin. So that means it is a changed environment. Not in the literal sense. At chapter 365-66 na binanggit po ang bagong langit, bagong lupa, ito tumutukoy sa isang bagong kaisalan. A new order of things. The gospel age. Wala na po tayong tanong. Tayo po'y manalangin. Amang banal, sana po'y palagi mo kaming punuin ng iyong salita, ng iyong karunungan. At kami magtiwala lamang sa inyo, Ama, at hindi sa kanino man. Huwag kami magtiwala sa karunungan ng tao, kundi sa iyo lamang nakakarunungan. Sana, Ama, huwag kaming mataya ng katusuhan ng sanglibutan. Alisin po namin ang pita ng mga mata, pita ng laman at kapalunod sa buhay, sapagkat ang mga hindi galing sa iyo kundi sa kalibutan. Huwag nawan namin mahalin ang masamang bagay na matatagpo po namin sa kalibutan na ito, kundi kami po'y tumingin sa isang tunay na tahanan na ininanda sa amin sa langit, na walang kapal sa kagandahan at sa sakdalan. Sana po, Mama, bigyan niyo kami ng kapahingahan sa mga magdamag at sana ibigyan ng karagdagan ng buhay bukas. Ayon sa inyong kalooban, hindi sa aming kalooban. Patubayan niyo kami, Ama, at ingat niyo kami at ang mga bagay na aming hinihingi sa dakilang pangalan ni Kristo. Amen. So bukas po, tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Magandang gabi sa inyo lahat. So bukas po, Isaiah chapter 34. Ito po ay katulan ng mga bansa at ng bansang Edom. Maraming salamat mga kapatid. Ingat pa rin tayo. Sana bumaba na yung mga kaso ng COVID-19 kung tayo po ay mag-iingat. Stay safe.